Jessa, payagan mo na ako. Kailangan ko lang kasing maipaubo sa mga bagong dating na damit. Promise, bibigyan kita mamaya ng discount sa makukuha mong damit. Pakiusap ni Teres sa kaibigan habang magkadikit pa ang mga palad. Nagpunta siya sa coffee shop kung saan nagtatrabaho ang matalik na kaibigang si Jessa para doon gawin ang live selling na isa sa mga racket niya. Ay naku naman Tere, baka mamaya dumating ang boss ko mapagalitan pa ako. Sige na, kahit 30 minutes lang. Nawalan kasi ng wifi sa amin eh. Tsaka pinapaalis na ako ng landlord. Bukas raw kailangan ko nang lumipat. Ngayon lang naman to. Iyon kasing bayad na ibibigay sa akin para sa mabebenta kong damit, yun ang gagamitin kong pang down sa bago kong apartment. Okay. O sige. Pero dun ka sa likuran ha? At siguraduhin mong hindi mo mai-store mo mga customer namin. At ito pa, 30 minutes lang ha? Hindi na pwedeng lumampas pa, okay? Mabilis naman siyang tumango at sa halip na sumagot pa, ay agad na niyang kinuha ang mga dalang sako bag para ipasok sa loob ng coffee shop. Siya si Teresa Natividad, ang raketerang ate at anak. Gagawin ng lahat para sa kanyang nabaldadong ama at mga kapatid, kahit na meron siyang madrastang sugarol na inuutakan lang siya. Tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho. Naku naman po, grabe talagang buhay ngayon guys. Ayan, napakiusapan kong kaibigan kong dito na lang muna ako magla-live sa coffee shop niya. Pero guys, 30 minutes lang tayo rito ah. Pabulong niyang sabi na para bang kaharap lang ang mga kausap. Oh, heto na, heto na. Okay, Mine Violet. Comment lang kayo ng Mine Violet. Hindi niya akalaing napapalakas na pala ang boses niya habang itinataas at ipinapakita ang kulay violet na skirts sa mga audience niya. Uy, thank you Loida ha, yours na! Masigla pa niyang sabi. Ang paglakas ng boses niya ay lumikha pala ng atensyon sa isang lalaking tahimik na nakaupo sa di kalayuan. Ito si Leo Viloncio, isang corporate lawyer pero sobrang seryoso, perfectionist at allergic sa ingay. Kaya single pa sa edad na 29 at ito rin ang nagmamay-ari ng coffee shop na yun. Marahan dong itinaas ang suot na salamin habang palihim na napapabuntong hininga. Nang marinig nito ang mas malakas pa niyang boses ay napalingon na ito ng tuluyan at nang makita ang nagkakalat na mga damit sa ibabaw ng mesa ay lalong napakunot ang kanyang noo. Hindi niya na napigilan ng sariling tumayo at lapitan ito. Biglaan nitong ibinagsak ang dalawang palad sa harap ng table na kinaroroonan niya. Nanlaki ang mga mata nang napatingin sa lalaking aminado siyang gwapo. Sa talim ng tingin nito, halatang galit na galit na. Are you sure na dito mo pa napiling mag-live selling? Seryoso lamang ito at ramdam niyang nagbibigil na hindi siya mabugahan ng nagbabagang apoy. Hindi siya agad nakasagot dahil sa takot na pagkabigla. Kaya't inilibot ito ang paningin sa paligid hanggang sa makita ang mga staff. Sinong tatanga-tangang pumayag na gawin ito rito sa loob? Malakas ang tila kulog na boses na tanong ng binata. Nakita niyang lalapit na sana sa kanilang kaibigang si Jessa, kaya naisipan niyang kunin ang atensyon ng binata. Sir, ano kasi, wala akong pumayag. Hindi po ako nagpaalam. Akala ko kasi okay lang. Mag-order naman kasi ako ng kape after kong mag-live. Tsaka, bala ko ring i-promote tong buong coffee shop niyo. Next time, bago mo gawin yan dito sa coffee shop ko, magpaalam ka muna. Ako may-ari nitong shop at may meeting din ako na naaabala mo dahil sa pag-iingay mo. Malis ka na! Pasigaw ng binata. Kaya't natataranta niyang iniligpit ang mga gamit at nagmamadaling lumabas ng coffee shop. Nang nasa labas na siya ay napahinto siya at tiningnan ng cellphone niya. Ay nako, nawala na. Nawala na kasi ang wifi eh. Kainis naman. Ang sungit naman pala ng boss ni Jessa. Nagmamaktol siyang tumalikod para umalis na ng tuluyan. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang marinig niyang boses ng kaibigang si Jessa. Tere! Sigaw nito habang tumatakbo palapit sa kanya. Ano? Baka nalaman ba nung boss mo na masungit? Nag-aalala niyang tanong habang pinagmamasdan ng kaibigan. Sorry talaga Tere ah. Pero ito, nakita kong flyers na to. Malapit lang to dito. Tinawagan ko na rin para sa'yo. Mura lang ang renta at hindi mo na raw kailangan mag-down. Pwede na rin lumipat agad.
Mabilis niyang nahablot ang hawak na papel ng kaibigan at binasa ito. Nako, ang gandang apartment ah. Pero may kalumaan ang building. Pero maganda pa rin. Nako, salamat ha, Jessa. Hulog ka talaga ng langit. Nahalikan pa niya ito sa magkabilang pisngi. Ano ba? Laway mo, oh? Ito naman ang selan-selan. Sige na, aalis na ako. Pupuntahan ko na ito agad at baka maunahan pa ako. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling lumakad palayo sa kaibigan. Nasa harap na siya ng apartment. Agad niyang nakita ang isang matandang lalaki na kung titingnan niyang mabuti, mukha namang mabait at disente. Hello po, ako nga po pala si Teresa Natividad. Kayo ho bang may-ari ng apartment? Oo, ako nga. Ako si Aris Alcantara. Ikaw ba yung tumawag kanina? Ngumiti ang lalaki habang tinitingnan siya. Naku, hindi po. Kaibigan ko po yon. Kaya nga po nagpunta ako rito agad kasi sinabi niya sa akin na pwede na raw pong lumipat dito. At kahit na hindi daw po magbigay ng down payment. Totoo po ba yun? Paniniguro niya. Oo, kasi ano eh. Hindi ako sanay na wala nakatira sa unit na yun. Kailan lang naman umalis ang dating nakatira. Oo siya, ikaw na bahala. Siya nga pala, may kapitbahay ka ah. Yung lalaki masungit. Sana naman, pagpasensyaan mo at ikaw na lang ang bahalang umintindi sa kanya. Ayos lang ba yun? Naku, wala akong problema, sir. Hindi naman po ako maarte at mapili sa magiging kapitbahay ko. Salamat ho ah. Ang laking tulong po nito sa akin. Sige ho, mauna na ako. Oo, sige. Ito ang susi para mamaya makapasok ka na agad sa unit mo. Doon ka nga pala sa pang number 7 na unit. Salamat na nga. Oho, Tere na lang ho ang pangalan ko, hindi Neng. Thank you rin po. Pahabol pa niya na tinawanan na lamang ng may edad na lalaki. Umalis ngang may-ari at agad niyang pinuntahan ang unit number 7. Napabuka ng malaki ang bibig niya nang makita ang buong apartment. Studio type nga lang yun. May isang banyo at maluwang na space. Nakita niyang may bed frame na rin doon at maayos din ang kusina. Ay, thank you Lord. Ang bait mo naman po sa akin. Salamat talaga sa unit na to. Napatingala pa siya sa kisame nang biglang may pumasok na tanong sa isip niya. Teka nga pala, bakit naman kaya napakamura? O, hindi kaya aswang ang kapitbahay ko? Naku Lord, wag naman sana. Bulalas niya sa isipan habang muling inililibot ang paningin sa paligid. Binalot siya ng kaba at kilabot ng dahil sa katahimikan at nagulat ng dahil sa paglitaw ng itim na pusa buhat sa labas. Ay, pusang gala! Oo nga, pusang gala nga. Naku, Miming, huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Sabi pa niya at hinayaang makalabas na rin ang pusa kasunod niya. Halos 3 araw na siyang nasa unit niya. Masaya naman ang unang gabi niya roon, bagamat mag-isa lang. Nakilala na rin niya ang ilang kapitbahay, maliban sa mismong katabi ng unit niya. Yun nga ang nasagap niyang chismis. Kaya pala mura lang ang paupa sa unit ay meron pala siyang kapitbahay na ubod ng sungit at ayaw daw ng maingay. Naku Tere, ihanda mo ng sarili mo kapag umuwi na ang lalaking yun. Mabuti nga ilang araw na siyang hindi umuuwi. Kapag nalapan na naman niyang may bago siyang kapitbahay, naku, pagsasabihin ka kaagad na bawal ang ganito, ganyan. Naku, kaya umaalis sa mga nakatira dyan eh. Napahalukip-kip siya sa mga kamay niya sa tapat ng dibdib habang napapatango na rin. Talaga ba? Naku iyan naman ang hindi pwede sa akin. Paano na lang ako kapag nagla-live selling ako? Naku, maingay talaga ako. Nakamic pa naman ako. Pagbibiro pa niya, bagay na hindi na gets ng mga kausap. Nakamic ka habang nagla-live selling? Di ba may nabili namang ano? Yung kahit na maliit lang ang boses dinig na dinig pa rin. Oo, meron na nun ngayon. Kaya lang hindi pa ako nakakabili ng ganun kaya umaasa ako sa tunay na mic. Sinabayan niya pa ng malakas na tawa, dahilan upang magmukha siyang weirdo sa paningin ng lahat. Nagsialisa ng mga ito habang siya'y tumatawa pa ring mag-isa. At nang tumigil siya, ay saka lamang niya na malayang wala na pala siyang kausap. Hay naku, ang mga yun talaga. Hindi nila nagigits ang pagbibiro ko. Uso ng maliit na mic na kayo, no? Tumalikod na siya at pumasok sa unit niya. Nagsimula siyang mag-set up ng live selling dahil kailangan niyang pang makabenta ng mga damit. Doon siya pumesto sa tabi ng bintana ng kanyang unit.
Nakahanda ang isang ring light at upuan sa tapat ng kanyang cellphone na kakabit sa isang stand. Okay, mga suki, tara na't simulan. Kapag ipinakita ko ng item natin at sinabi ko ng code, paunahan na lang sa pag-mine. Tandaan, mine mo, bayad mo. Please, no cancellation to your orders. And please, huwag niyo akong i-joy-joy para matuwa ako sa inyo. O sige, tara lapit mga suki at wala pang lalapit sa akin. Hindi man sumisigaw ay sadyang malakas ang boses ni Tere dahil natutuwa siya at na-e-enjoy ang ginagawa niya. Nang biglang may kumatok sa pintuan, napalingon siya at ayaw na sana itong pansinin dahil abala siya sa pagtitinda. Ngunit hindi tumigil ang taong nang bubulabog sa kanya. Ano ba yan? Storbo naman? Sorry guys pero kailangan ko munang i-pause sandali ang ating live. Hintay lang at magbabalik ako agad. Tumayo siya't nilapitan ng pinto. Pagbukas niya ay kamuntik pa siyang tamaan ng kamao ng kumakatok. Ano ba? Mukha ko ang kakatukin mo. Hindi ka naman tumiti. Nang humarap ang lalaki ay kapwa silang nabigla. Ikaw na naman? Sabay pa nilang sabi. Tumikim muna ang lalaki na hindi pa niya kilala bago nagsalitang muli. Well, ako lang yung dapat magsabi niyan. Ikaw na naman pala. Bakit ka ba kung saan-saan kita nakikita sa ginagawa mo yung kalokohan mo? Nanlaki ang mga mata niya at nagpantig ang tenga niya sa sinabi ng lalaking kaharap. Kalokohan? Wow! Big word yan Nung sinasabi mong kalokohan, nagtatrabaho kaya ako? Bulalas niya habang kunot na kunot ang noo. Hindi siya makapaniwala na kalokohan lang ang tingin ng lalaki sa pagpapakahirap niya. Ano? Trabaho? Nung trabaho yan? Mag-ingay. Loko ka pala Hindi mo ba alam ang live selling? Abat saang mundo ka ba nakatira at hindi mo alam ang ganitong trabaho? Ano bang trabaho mo? Umiling muna ang lalaki bago sumagot. Well, isa akong abogado. At para sa akin, hindi tama na nag-iingay ka ng ganitong oras. Kakauwi ko lang at matutulog pa lang ako. Ayoko sana na maingay. Wow! Prinsipe? Ano to? Ikaw ang hari ng apartment na to? Kailangan sundin kita kahit ayoko? Eh di ikaw nang masusunod. Sige, ikaw na. Naiinis niyang isinara ang pintuan at nagbalik sa kanyang live. Sinikap na lang niyang hinaan ang boses upang hindi na siya makaabala pang muli ng binata. Kinabukasan ay malakas na katok na naman ang narinig niya na siyang nagpagising sa kanya. Napabangon siya. Ginulo-gulo pa ang lalo ang magulo niyang bob cut hairstyle. Ay, nako, ano bang problema ng buwisit na yon? Siya na naman yan, tignan mo. Naiinis siyang tuluyang tumayo sa kama. Inilang hakbang lamang niya ang pinto at saka binuksan yon. At hindi nga siya nagkamali at ang binata na naman ang kaharap niya. Ay, ano na naman bang kailangan mo, kamahalan? Tumitig na muna ito, saka iginala ang paningin sa paligid. Nakikita mo ba yung punong yan? Itinuro nito ang malaking puno ng akasya na halos nasa loob na ng floor nila ang ibang sanga. Napatingin nga siya at nakita niyang ang mabubulaklak ng puno. Oh, ano ngayon? Huwag mong sabihin na pati yan gusto mong yumuko sa'yo kasi abogado ka. Teklesa niyang sabi habang napapa-cross arm na rin. Sumandal pa siya sa hamba ng pintuan. Ano? Ikaw huwag kang magsalita na parang sira ang ulo mo. Ang gusto kong gawin mo, walisan mong paligid at harap natin. Nakita mo nang dahil sa punong yun makalat ang buong floor natin. Tayo lang naman ang nasa unit na to. So dapat tayo maglinis. Pero dahil busy akong tao, inuutusan na lang kitang linisin ang buong floor natin. Kuha mo. Pagkasabing to ay akma na itong tatalikod at aalis na nang sagutin niya ito. Hoy, Mr. Yabang! Anong akala mo sa sarili mo na nakahanap ka ng katulong? Ano, may patago ka ba sa akin pera para utus-utusan mo ko? Ba't ko gagawin dahil lang sa sinabi mo? Alam ko na. Kaya pala mura ang paupa sa unit na to. Kasi nga, napaka-toxic mo palang kapitbahay. Well, kahit na sino hindi tatagla sa katulad mo. Ngunit natigilan siya nang makita niyang dumukot ito ng wallet at nag-abot ng lilibuhin sa kanya. Ayos na ba to? Kunin mo't bilangin. Ang gusto ko lang pag uwi ko malinis ang paligid ng apartment ko. Wala na akong ibang gusto. Kung kulang pa sabihin mo lang. Hindi ako gaya ng iniisip mo. Tumalikod na ito matapos kunin ng isang kamay niya at inilapag sa palad niya ang pera.
Dahil aminado naman siyang mukhang pera at sa tuwing makakakita siya ng kulay asul na bill, talagang parang tumitigil ang mundo niya. Nanginginig ang mga palad niya habang binibilang ang mga asul na perang papel. 10,000? Para lang sa paglilinis ng mga nakakalat na dahon? Garalgal pa niyang nasabi habang napapatingin sa mga kalat sa sahig. Tapos napatingala siya sa puno ng nara na kasalukuyang tinatangay ang mga tuyong dahon palaglag sa unit nila. Amazing! Hulog ka talaga ng langit, puno! Salamat, salamat! Sige, magkalat ka pa! Tuwang-tuwa ako! Napasigaw pa siya kaya nakaagaw yon ng atensyon sa ibang unit at may ilang sinilip pa siya at umiiling-iling. Dahil nakita siyang malakas na sumisigaw at kinakausap ang puno. Mama, sa tingin ko tatagal siya sa unit na yan. Nainguso pa siya ng 10 taong gulang na batang lalaki. Bakit naman anak? Kasi po mukha siyang pera. Yung ibang kapitbahay ni Sir Lawyer Sungit, di ba ayaw ng ganun ang binibigyan sila ng pera para maglinis? Napapakamot sa ulo ng nanay ang bata habang hinihila na lang ang anak papaba sa susunod na floor. Maayos niyang itinabi ang mga gamit panlinis na nasa dulo ng hallway ang lalagyan. Panaka-naka pa siyang nag-uunat dahil sumasakit ang bewang niya. Ay nako, iba na talaga kapag 30 na. Masakit ng balakang. Nang bigla niyang naisip ang posibleng edad ng lalaking masungit. Siya kaya? Siguro nasa 40 na yun. Tsak yun kasi ang sungit eh. 29 pa lang po si Kuya Lawyer. Ay buti, teka. Kulit niyang nabulalas dahil biglang nagsalita ang maliit na boses ng batang lalaki. Bakit naman bigla ka nalang nagsasalita? Wala ka man lang paramdam? Di ba po multo lang ang nagpaparamdam? Ah, oo nga no. Bakit ba kasi nandito? Di ba taga-baba ka? Anong unit nga kayo? Unit 5 po. Ang swerte nyo nga po, dalawa lang po kayo magkapit-bahay dito. Sa ibaba, maingay. Kaya hindi tatagal doon si Kuya Lawyer. Ah, ikaw ang dami mong alam. Bakit alam mong 29 na siya? Matagal na ba siya sa apartment na to? At kayo rin? Opo, matagal na po kami. Pero, alam mo po, narinig ko sinabi nila na gusto na namang bawiin ng kapatid ni Lolo Aris ang buong building. Natigilan ng bata nang maramdamang may paakyat sa kanilang floor. Sumenyas ito ng isang daliri sa bibig. Pareho silang natigilan at nakaabang ang mga mata sa darating na tao. Kapwa sila nakahinga ng maluwag nang makita ang ina ng bata. Nariyang ka pala, Boyet? Ay nako, huwag mong intindihan ang anak ko sa mga kwento niya. Sabi ng ina ng bata. Okay lang, nakakatuwa nga siya eh. Sige, mauna na ako sa inyo kailangan ko pang magtrabaho. Umalis na siya at nagbalik sa unit niya. Doon ginawa niyang muli ang trabaho. Nang gumabi na at lumipas na ang ilang oras ng pagtatrabaho ay ginulat siya ng mga katok mula sa labas ng unit. Tumayo siya at pinakiramdaman muna kung sinong kumakatok. Sino na naman kaya yun? Wala naman akong inaasang bisita ng ganitong oras Tumayo siya at lumapit sa pintuan. Idinikit ang tenga niya para pakiramdaman kung may tao ba talaga. Nang marinig niyang muli ang ilang sunod-sunod na katok mula sa labas. Sino yan? Mahina niyang tanong. Miss, pwede bang buksan mo ng pinto? Nakilala niyang boses na yon. Boses ng binatang kapitbahay. Naisip niyang baka may iuutos na naman ito at babayaran na naman siya ng malaki kaya na-e-excite siyang pagbuksan nito. Alanganing ngiti ang ibinungad niya sa lalaki. Bakit? Kumusta ka? Ano, babawiin mo na ba ang perang ibinigay mo sa akin kanina? Wala nang bawian yun Sinabi ko ba? Nagpunta ako dito kasi gusto kong sabihin sa'yo na matutulog na ako. Kung po pwede sana wag kang mag-iingay. Dahil kung maistorbo ang tulog ko, idedemanda kita. Kasampahan kita ng kaso at papaalisin katulad ng ginawa ko sa mga nauna sa'yo. Sa lahat kasi ng ayaw ko, yung maingay at makalat. Okay? Wow! So talagang kinatok mo ko ng ganitong oras para lang sabihin ng mga bagay na yan? Natigilan siya nang bigla na lang bumagsak ang binata sa harap niya at sakto niya itong nasalo. Apat! Lokong to! Ginawa mo pa akong kama paano kita may papasok sa unit mo? Diyos ko, ang lapit na lang ilang hakbang na lang. Bakit naman dito ka pa inabutan ng pagbagsak mo? Lasing ka ba? Hello? Hello, mister?
Gigil niyang tawag sa lalaki habang tinatampal-tampal ng mahina ang mukha nito. Hinila niya ang lalaki papasok sa loob ng unit niya. Sa kanya isinara sa pamamagitan ng isang paa ang pinto. Hinila niyang muli ang binata at marahan niyang binitawan sa sahig. Ay nako naman, anong gagawin ko sa'yo, Mr. Sungit? Ni hindi ko nga alam ang pangalan mo. Sama niya, konti na lang bahay mo na. Bakit ba dito pa? Problemado siya at hindi alam kung paano gigisingin ang natutulog na lalaki. Tiningnan niya ito ng maigi. Hindi naman ito lasing pero narinig niyang malakas na paghilik nito. Natampal niyang muli ang pisngi ng binata ngunit baliwala lang. Ang kapal mo? Dito ka pa talaga natulog? Sasampalin pa sana niya ulit ito nang mapatingin siya sa ID nito na nakasuksok sa bulsa ng suot nitong suit jacket. Kinuha niya yun at nabasa ang pangalan ng binata. Attorney Leo Villancio. Ah, yung palang pangalan niya. Malalim na buntong hininga ang ginawa niya. Kinuha ang kumot at unat at ilagay sa ulo ng binata saka ito kinumutan. Hayan, matulog ka na lang dyan sa sahig. Wala akong extrang blanket at aba, hindi porket binigyan mo ko ng 10,000 patatabihin kita dito sa kama ko. Hindi naman yata tama yun. Never been touched pa ako since birth, no? Nasabi pa niya kahit alam niyang hindi naman siya naririnig ng binata. Malakas na ang hilik nito at napansin niyang pagod na pagod ang binata. Napatitig siya sa gwapong mukha nito. Grabe, lawyer ka ha? Pero kung makahilik naman, daig mo pa ang construction worker. Naiiling na siyang nagbalik sa kama niya para matulog na din. Kinabukasan, nagulat siya nang pagmulat niya ay naramdaman niyang may nakatunghay sa kanya. Napapitlag siya ng bangon. Ano ba? Ah, nakakagulat ka naman. Ba't nakatingin ka sa akin na para bang may gusto kang gawin? Sorry, naistorbo ba kita? Ano kasi, Napapakamot batok ito na hindi malaman kung paano magpapaliwanag sa kanya. Buti alam mo. Ikaw ang lakas ng loob mong kumatok sa pintuan ko. At dito pa inabutan ng pagtulog mo. Anong tinoma mo? Mukhang hindi ka naman lasing sa alak Bakit ba biglang tumumba dyan? Nakachancing ka pa sa katawan ko. pwede bang sumingit? Grabe ka. Para ka talagang Armalite kung sumatsat. Hindi na makakasingit ang kausap mo. Dinaig mo pang isang abogado na. Ano? Ako pa talagang maingay Okay, sige, magpaliwanag ka. At yung tulog mo dito kagabi, hinding-hindi na pwedeng maulit Tsaka may karagdagang bayad yon. Inilahad niya ang isang palad ngunit nanlaki ang mga mata niya nang dumukot muli ang lalaki sa wallet nito at naglapag na naman ng tig-1,000 pera. Nanlaki ang mga mata niya ng lihim pero hindi niya ipinahalata. Ano ka ba talaga? Bakit ang dami mong pera? Malaki bang sweldo mo ng katulad mo? Tiningnan pa niya nang may panghihinala ang lalaki. Pwede bang tigilan mo yan? Nakitulog ako dito kaya ako nagbigay ng bayad. Ayoko kasi na may utang na loob sa ibang tao. Tumayo ito sa kinauupo ang kama at kinuha ang suit jacket. Uy, ano na? Hindi mo pa ako sinasagot Bakit ka nga biglang nakatulog? Tanong niya sabay pigil sa isang kamay ng binata. Napatingin ito sa kamay niya na nakahawak sa palapulsuhan nito. Nakainom ako ng sleeping pills. Hindi ko akalaing bigla na lang tatalab habang kumakatok ako. Sorry, hindi ko na ulitin. Hayaan mo balang araw kapag ikaw naman ang nangangailangan ng tulong ko. Asahan mong tutulungan din kita nang walang kapalit. Hinila nito ang sariling kamay at saka tuluyang lumabas ng unit niya. Naiwan na lamang siyang tulala at sinundan ng tingin ng binata. Naiiling siya't hindi makapaniwalang sleeping pills lang pala ang tunay na dahilan kung bakit ito biglang nakatulog sa bahay niya. Grabe, ba't kailangan niya pang mahimatay sa harapan ko? Kainis! Napaling ang atensyon niya sa tumutunog na cellphone at nakita niyang ang madrasta naman niyang tumatawag. Agad niyang kinuha ang gadget saka sinagot ang tawag. Hello? Ano po yon? Magalang niyang tanong ngunit malakas na sigaw ang itinumbas nito. Dahilan para bahagyan niyang ilayo ang cellphone sa tenga niya. Tere! Ano ba? Kailan mo babalak magpadala ng pera? Abay, ano bang gusto mo mangyari sa amin ng tatay mong baldado at mga kapatid mong nagsisipag-aral pa? Mamatay ng dilat? Nay naman, alam niyo namang hindi ako nagtatain ng pera. Buti nga sana kung isang utot ko lang pera na lang ang lumalabas. Intindihin niyo rin naman po ako. Oo, nagsisipag naman ako rito.
Kapag kumita ako, ipapadala ko naman agad dyan. Sana naman ho matuto rin kayo magtipid. Mahinahon niyang sagot sa ina-inahan niya. Alam niya naman kasi ang kanyang tungkulin. Alam niyang simula ng mabaldado ang ama niya ay sa kanya na maiasa ang lahat. Kaya nga sinisikap niya na magkaroon ng maayos na trabaho at hindi puro racket lang. Hanggang ngayon ba naman ay nagla-live selling ka pa rin? Tigilan mo na nga yun at humanap ka ng matinong trabaho. Hindi ka naman siguro nagpunta dyan para lang sa ganyan, hindi ba? Ay nako nay, ayos naman ang kitaan sa napili kong gawin. Kalma lang kayo. Mamaya magpapadala ako ng 10,000. Sana naman tipirin niyo at huwag niyong ipansugal. Pakiusap pa niya sa madrasta. Alam niyang kung minsan ay nagsusugal ang ina-inahan dahil isinusumbong ito ng isa sa mga kapatid niya. Natahimik na ito nang sabihin niyang 10,000 ang ipapadala niya. Lingid sa kaalaman ni Tere ay naroon pala sa may pinto si Leo para mag-utos na naman. Aksidente nitong narinig ang pakikipag-usap niya sa ina-inahan. Kaya pala, mukha siyang pera dahil ang dami pala niyang binubuhay. Napapailing na lamang ang binata tapos ay umalis na sa harap ng unit niya. Sumakay si Leo sa sariling kotse at nagmaneho patungo sa kanyang law firm. Sa edad na 29 ay marami na rin siyang naipanalong kaso pero hindi niya alam na ang pagiging corporate lawyer ang kababagsakan. Kahit na kailan ay hindi niya yung pinangarap dahil ang gusto niya ay maging lawyer para sa mga real estate. Pagpasok pa lang niya ay agad na siyang sinalubong ng kaibigang si Vincent na abogado rin. Leo! Ano? Tinanggap mo bang kliyenteng may-ari ng inuupahan mong apartment? Napailing pa siya ngunit hindi sinagot ang tanong ng kaibigan. What do you mean? Umiiling ka pero kitang-kita ako sa mga mata mo na gusto mo ang kasong yun. Ano? Tuluyan na ba tayo magpapalit ng expertise? Patuloy na tanong nito hanggang sa makarating na sila sa office niya. Vincent, pwede ba? Huwag mo muna ako kulitin tungkol dyan. Alam mo namang real estate lawyer ako noon pa. At tinayo ko talaga tong firm na to dahil dun. Kaya lang, inunahan ka ng papa mo sa gusto mong mangyari. Kinuha ka niya agad at ginawang legal team ng corporation niya. At yun ang inaayawan mo. Stress ka pare. Kaya ka ba nakatulog sa unit ng kapitbahay mo dahil biglaan kang inabutan nun? Sabi ko naman kasi sa'yo, tigilan mo ng kakainom ng mataas na dosage ng sleeping pills eh. Ano ka ba? Oo siya. Sige na, umalis ka na. Pag-iisipan ko pa yung kaso sa building. Kapag tumawag siya ulit, sabihin mo mag-uusap kami sa coffee shop na lang. Tumayo si Vincent at walang nagawa kundi ang sundin siya. Nasa coffee shop na naman si Tere, pero hindi para mag-live kundi para mag-apply bilang serbidora doon. Naglakas loob na siya para gawin yun dahil alam niyang ang binatang natulog sa unit niya ng isang buong gabi ay ang may-ari ng nasabing coffee shop. Ano ka ba naman, Tere? Tama ba na i-blackmail mo ang boss ko dahil lang sa nakatulog siya sa unit mo? Jessa, may BFF. Okay lang yun. Babait siya at alam kong tatanggapin niya ako. Kaya nga hinihintay ko siya. Sige na, pagbigyan mo na ako. Kailangan ko kasi ng ekstrang trabaho eh. Tinawagan pa naman ako ng nanay ko. Yung mga kapatid ko pala, wala pa daw pambili ng uniform at mga gamit sa school. Yung tatay ko wala nang gamot pang maintenance, kaya ayun. Sige na, please. Pinagdikit pa niya ang mga palad. Ay naku, kung hindi lang kita kaibigan. Sige na, bahala ka. Basta kapag hindi pumayag si sir, umalis ka na ha. Baka pati ako mawalan ng trabaho. Lalong hindi kita't matutulungan. Napayakap siya sa kaibigan ng mahigpit at muli na naman itong nahalikan sa pisngi. At ba, laway mo! Inis na sabi nito habang pinupunasan ng nabasang pisngi. Pero alam naman niyang hindi talaga ito galit. Ikaw talaga Ngumisi pa siya. Ngunit kapwa na wala ang pagkakangiti nila nang makita ang binata sa harapan nila. Magkasalubong na naman ang kilay nito. Ano na naman ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin na magtitinda ka na naman dito. Ay naku sir, magtitinda nga ako pero this time, hindi na ng mga damit at hindi na live selling. Kundi kape na sir. Kape na ang ititinda ko, itong produkto mo. Tanggapin mo na ako please. Nakangisi pa siya sa lalaki. Kinakapalan niya ang mukha niya kaya ilang ulit siyang kumindat sa binata. Nagets naman itong ibig niyang ipagkahulugan. O ano to? Naniningil ka na agad? Yes sir. Sabi mo kapag ako naman ang humihingi ng pabor, makakaganti ka na sa akin. Ito na lang ang pabor na hihingin ko, ang magtrabaho dito sa coffee shop mo. Ano, pwede ba?
Itinaas nito ang suot na salamin at saka sandaling nag-isip. Naalala nitong usapan nila ng madrasta niya dahilan kaya nag-apply ito sa coffee shop. O sige, pagbibigyan kita. Pero under observation ka ng 1 month bago ka maging regular. Yes sir! Thank you so much po ah! Hindi ko makakalimutan to. Hayaan mo sir, araw-araw kong lilinisin ang hallway natin. Nasabi pa niya yun, sabay abot ng resume na agad namang kinuha ng binata. Dala nito ang mga papeles niya hanggang sa makaupo sa pinakadulong pwesto kung saan naka-reserve ang mga table na yon para sa binata. Maya-maya napansin niyang isang pamilyar na lalaki na pumasok din sa loob. Nakita niyang lumapit yon sa lalaki at saka umupo. Nagtaka siya dahil nakilala niyang si Mr. Aris Alcantara ang lalaking yun. Bakit kaya sila nag-uusap? Tanong pa niya sa isip habang panakanakang napapasulyap sa dalawa, habang abalang naglilinis ng lamesa, nang bigla niyang maalala ang sinabi ng anak ng kapitbahay niya. Samantalang magkaharap na sina Leo at Ari sa iisang table. Attorney Leo, pasensya na at ikaw ang nilapitan ko. Gusto ko sanang malaman kung tutulungan mo ba ako sa problema ko. Mr. Aris, ano ba naging problema sa building mo? Naisang ako kasi ito sa kapatid ko pero gusto kong bawian na. Nagulat ako na naging benta na ang kasulatan niya at ang problema ayaw niyang pumayag na matubos ko ang building. Malakas naman ang loob ko kasi hindi pa naman naipapalipat sa pangalan niyang building. Kaya naiisip ko na may habol pa ako. Ano sa tingin mo? Maya-maya ay pasimple siyang lumapit at naglapag ng 2 tasa ng kape sa lamesa ng binata kahit na hindi naman ito nag-order. Hindi na lamang ito kumibo ngunit pasimpleng tinapunan siya ng tingin. Hindi niyo ba siya mapakiusapan? Nabibili niyo na lang yung apartment building. Tanong ng binata sabay dambot ng tasa nakakalapag lang niya. Umiling ang matanda bago muling nagsalita. Ayaw niya dahil nai-apply na pala niya ng insurance ang building at malaking halaga makukuha niya kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Sabi ko nga, handa naman akong ibigay pa rin sa kanya ang insurance na yun eh. Pasensya ka na pero sa tingin ko komplikado to para sa'yo. Kahit na nakapangalan pa rin sa'yo yung titulo, malakas pa rin ang laban niya lalo na kung may deed of sale siyang hawak. Sa tingin ko, kailangan mo lang tanggapin na sa kanyang apartment. Bakit hindi ka na lang ulit bumili o magpatayo? May pera ka naman para gawin yun. Hindi mo ako naunawaan, Leo. Hindi ang building ang concern ko, kundi ang mga taong nakatira sa apartment. Napalapit na kayo sa akin at pamilya ng turing ko sa inyo. May sasabihin ako sa iyo pero hindi rito. Magkita na lang tayo sa susunod. Tumayo na si Mang Aris at saka tuluyang lumabas ng coffee shop. Bakit mo naman pinaiyak si Mang Aris? Biro niya nang walang kaabog-abog. Bakit ka naman nariyan at nakikinig sa usapan? Wala ka bang manners? Masungit na singhal ng binata sa kanya at napasandal sa kinauupuan. Grabe ka naman, manners agad. Hindi ko naman pinag-uusapan niyo eh. Ang sungit mo naman. Baka gusto mong ipaalala ko sa iyo at isigaw ko rito ang... Ngunit mabilis na napatayo ang binata at natakpan ang bibig niya. Nakaagaw ng atensyon ng eksena nilang yun, kaya hinila siya ni Leo papasok sa loob ng kitchen ng coffee shop at saka nito sinara ang pinto. Aray, ano ka ba? Ano gagawin sa akin dito ha? Napayakap siya sa kanyang sarili at masamang tingin na ipinukol sa binata. Hoy, ikaw huwag kang ang green-minded. Wala akong gagawin sa'yo. Dinalakad kita dito dahil ayoko mapahiya sa labas, sa mga staff ko at sa mga customers. Napakadaldal mo. Ayusin mo ang sarili mo. Isa pa, ayokong ipagkalat mo na nakatulog ako sa unit mo. Aksidente lang yun at hindi ko ginusto. Tatalikod na sana ito para lumabas nang bigla niyang hablutin ang palapulsuhan nito. Tapos nagpakurap-kurap ang mga mata niya na tila ba nangaakit. Ipinanguso pa niya ang mga labi niya habang pumipilantig ang mga daliri na iginagapang sa balikat ng binata. Anong kalokohan na naman ang ginagawa mo? Bakit? Hindi ba ako maganda sa paningin mo? Hindi ba ako kaakit-akit para sa'yo? Tingnan mo ako. Pakindat-kindat pa ang mga mata nito at biglang hinawakan ng binata sa may balikat. Iniharap ito sa kanya. Ngunit mabilis na itinampal ni Leo ang isang palad sa mukha niya at hinawi siya. Siraulo ka talaga. Bahala ka nga dyan sa kabaliwan mo. Akala mo may papatol sa baliw na gaya mo. Bahala ka riyan. Tapos ay mabilis nang lumabas ang binata. Hindi na niya napigilan ang sarili niya at napabulangkit siya ng malakas na tawa. Dinig na dinig yun ni Leo at naiiling na lang na lumabas ng coffee shop. Maya-maya ay pinuntahan na siya ng ilang kasamahan. Ano ka ba naman, Tere? Nililoko mong amo natin.
Sita sa kanya ni Jessa. Nako, ikaw naman binibiro ko lang yung masungat nating amo eh. Pero Tere, huwag mo nang uulitin yun kung hindi isususpindi kita. Masungit na sabi ng supervisor ng coffee shop. Nakita niya ang palihim na pag-irap ng matandang dalaga. Naisip niya na baka may lihim na pagtingin ito sa boss niya kaya nagalit ng ganoon. Umalis na ang iba at si Jessa na lamang ang naiwan. Ikaw girl anong meron sa inyo ni sir? Parang may something ba sa inyo? 'Di ba sabi mo nga nakatulog siya sa unit mo? Kinikilig na pabulong na tanong ng kaibigan. Ano ka ba? Huwag na nating pag-usapan. Nagagalit na nga si supervisor. Hayaan mo yun. Crush kasi ng lahat ang boss natin. Kaya lang masungit at mailap siya. Alam mo bang ikaw lang ang nakakagawa nun sa kanya? Bakit kaya? Tumingin ang makahulugan ng kaibigan. He, tara na nga. Saka ko na lang ikukwento sa'yo. Sagot niya, lalo na nang marinig nilang tawag ng kanilang supervisor. Gabi na nang makauwi siya. Hindi niya sinasadyang marinig ang pagtatalo ng dalawang tao sa opisina na madadaraanan sa unang palapag ng apartment. Malakas ang boses at nagsisigawan ng dalawang lalaki. Na-curious siya at napasilip. Nakita niya si Mang Aris at kausap nga ng isang lalaki na mas bata ng kaunti. Naalala niyang narinig niyang usapan ni na Leo at ng matandang lalaki. Siya siguro yung nakabili ng building. Bakit kaya sila nagtatalo? Napakibit balikat na lang siya at nagpa siyang umakyat sa hagdanan. Halos makaramdam siya ng kaunting hingal. Ano ba? Kailan kaya magkakaroon ng elevator? Pero imposible na yon. Luma ng building. Ganyan ka ba talaga? Ay, Pokemon! Gulat siyang napahawak sa dibdib niya at sa grills na bakal na hagdanan. Ano ba? Bakit ba nanggugulat ka Talagang hindi mo nararamdaman na may kasunod ka. Panay kasi ang pakikipag-usap mo sa sarili mo. That's a bad habit, you know. Inunahan siya nito sa pag-akyat patungo sa third floor. Tingnan mo tong lalaking to. Pasaway ka talaga. Sigaw pa niya at binilisan din ang pag-akyat. Ay nako, hindi ko alam kung bakit nga ba feeling close ako sa'yo. Kung bakit ba naman kasi sa dami ng magiging kapitbahay ko, isang lawyer na masungit at mayabang pa. Hello? Natulala siya nang pagliko niya sa unit niya ay naroon na naman ito at nakasandal sa pinto. Ano na naman ginagawa mo rito? Allergic na ako sa'yo Baka mamaya mahimatay ka na naman dito. Alis! Pumasok ka na sa kwarto mo. Hinila niya ito palayo sa unit niya. Nang niyalis niya na ito ay saka pa lang siya mabilis na pumasok at inilak ang kanyang pinto. Naiiling na lang si Leo. Hindi na nagsalita pa at pumasok na lang din sa bahay nito. Ilang oras na ang lumipas. Buhat nang matulog siya. Hindi niya alam kung bakit sa kalaliman ng gabi ay nagising siya nang dahil sa masamang panaginip at amoy. Sa panaginip niya ay may makapal na usok at tila may isang lugar na nasusunog. Napabangon siya at nauubo. Sa sobrang sakit ng lalamunan niya ay halos hindi siya makahinga dahil sa sama ng amoy ng paligid. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita ang makapal na usok. Ano nangyayari? Napatayo siya at sinubukang buksan ang kanyang pinto, ngunit napaso lamang ang palad niya sa subukang hawakan ng doorknob. Oh my gosh! Nasusunog yata ang buong building! Ako na lang yun nandito? Tumakbo siya palapit sa unit ni Leo para tingnan kung may fire exit sa kinaroroonan niya. May nakita nga siya pero kinakain na rin ito ng amoy. Ay Diyos ko! Naku, tulungan niyo po ako! Naubo pa siya ng malakas at sa hindi inaasahang pangyayari ay may nasinghot pa siya na makapal na usok. Naubo siya ng naubo hanggang sa hindi niya nakayanin at tuluyan siyang nawala ng malay. Bago pa yun ay bumukas ang unit niya at may isang tao na pumasok upang iligtas siya. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng isang ospital. Marahan niyang inilibot ang kanyang paningin at nakita nga niya ang iba pang pasyente na galing din sa apartment na nasusunog. Hindi siya makapaniwala na ganoon nagsasapitin ang kanilang tinigirhan ni wala siyang nailigtas mula sa mga gamit niya kahit na ang cellphone niya ay hindi niya nagawang damputin. Napabaluktot na lang ang kanyang tuhod at nayakap yun. Tulad ng iba ay hindi niya rin alam kung saan magsisimula. Nang biglang bumukas ang kortina. Tere, ayos ka lang? Tanong ni Jessa. Sa wakas ay nabuhayan siya ng loob. Oo, ano nangyari? Akala ko katapusan ko na. Masusunog ang apartment at marami yatang nasaktan.
Oo, pero ikaw, kumusta ka? Tinawagan ako ni sir na para puntahan ka. Nasa kabilang room lang siya. Mas malala ang kondisyon niya kaysa sa'yo, girl. Ano? Bakit naman? Hindi ba siya nakaalis ka agad? Hindi mo pa alam na siyang nagligtas sa'yo? Binalikan ka niya nang malaman niyang nasa loob ka ng building. Grabe, ngayon may third degree na siya na burn. Nabagsakan kasi siya ng kisame habang buhat ka niya. Ano? Talaga? Nako, okay lang ba siya? Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Kailangan ko siyang puntahan. Agad siyang tumayo at nakalimutan na may ilang karayom na nakalagay sa kamay niya. Ano ka ba? Basta ka nalang tatayo dyan. Huwag ka mag-alala at mamaya madi-discharge ka na. Nakausap ko naman ang doktor. Huminahon ka lang dyan. Doon pa lang siya nahimasmasan at minabuting hintayin na lang ang pagpunta ng doktor upang payagan na siyang umalis. Malaking utang na loob ko kay Sir Leo. Kailangan ko siyang pasalamatan. Tanging ang nasa isip niya habang hinihintay ang pagdaan ng oras. Makalipas ang 2 oras ay pinayagan na siyang lumabas ng mga doktor. Nalaman niyang bayad na ang bills niya at wala na siyang alalahanin pa. Una niyang hinanap ang kwartong kinaroroonan ni Leo at natagpuan naman niya yon. Naroon siya sa harap ng silid nito at nasilip niya na nasa kama ang binata. Pinihit niya ang doorknob para magbukas yun at saka siya pumasok. Nakapikit si Leo at kaya akala niya'y hindi pa ito nagkakamalay. Grabe ka, Leo. Bakit mo ako niligtas? Akala ko ba masungit ka? Di ba yung mga taong ganun walang pakialam? Bakit mo ako niligtas? Okay lang naman na mawala na ako sa mundo para matapos na rin ang paghihirap ko. Sana hindi mo na lang yung ginawa. Munti ka pang mamatay ng dahil sa akin. Iniangat niya ang kumot at tiningnan kung saan napinsala ang binata. Nakita niyang nakabenda ang kalahati ng katawan nito. Napaiyak siya ng gusto at napatalikod. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng luha para sa isang lalaki. Bakit ka umiiyak? Napatigil siya at napaharap sa binata nang marinig ang boses nito. Ako? Umiiyak? Hindi yata. Bulalas niya sabay pahid ng mga luha sa kanyang pisngi. Magde-deny ka pa. Hindi bagay sa'yo. Alam ko namang sinungaling ka. Pero for the first time sa buhay mo, pwede bang maging totoo ka muna sa sarili mo? Mamamatay ka na nga lang, hindi mo pa magawang magsabi ng totoo mong nararamdaman sa mga tao sa paligid mo, sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo. Ikaw palang babaeng nakilala kong ganyan. Umiikot lang ba ang buhay mo sa pagbuhay sa pamilya mo? Napatingin siya rito. Seryoso ang mukha nito at may laman ang sinasabi. Pero hindi niya makuha kung bakit nagsasalita ito ng ganoon. Bakit ka pa parang galit dyan? Alam ko namang hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa pagpapahama ko sa'yo. Narito nga ako para humingi ng sorry dahil napahama ka ng dahil sa akin. Pwede ba? Hindi sorry ang gusto ko marinig. Napabangon ang binata at tumitig sa kanya. Siya naman ay hindi magawang salubungin ang mga tingin nito. Nakayuko lang siya. Alam niyang siya ang mali at inaamin niya yon. Tere, kasalanan mo bang sunog? Ikaw bang may kagagawan? Nanlaki ang mga mata niyang mapatingin kay Leo. Hindi ah. Bakit naman ako ang naisip mo? Bakit ko susunugin ang building? Okay ka lang ba? Bakit ka nagsasorry? Ano lang, kasi ang ibig kong sabihin, sorry dahil sa akin nasugatan ka. Nasaktan ka. Ngunit mas lalong ipinanlaki ng mata niya nang bigla na lang siyang yakapin ng binata. Alam mo, Tere, ang gusto ko sanang marinig mula sa mga labi mo ay ang salitang salamat. Salamat dahil iniligtas kita. Yun sana. Pero kanina lang, galit ka pa dahil iniligtas kita na para bang wala kang karapatang mabuhay sa mundong to. Sorry, kasi sobrang dami ng pinagdadaanan ko. Dahil sa hirap ng mga nararanasan ko, parang ang swerte ko kung mawawala ako na maaga. Alam kong mali pero pagod na yung puso ko. Pagod na ako mabuhay para sa iba. At wala na akong oras para isipin pang sarili ko. Kumalas siya buhat sa mga bisig ng binata. Okay, sige na. Saka na lang natin pag-usapan yan. Doon ka muna sa coffee shop. Binilinin ko na sila na patulugin ka muna ron habang wala ka pang matutuluyan. Sige, salamat.
Promise, hindi kita guguluhin muli. Tuluyan na siyang lumabas ng kwarto ni Leo sa ospital na yun nang makasalubong niya sa hallway ang supervisor nila sa coffee shop na si Kathy. Oh, buhay ka pa pala. Ang akala mo siguro gusto ka na ni Sir porket iniligtas ka niya, no? Natawa ito ng mapakla. Sorry, Kat. Hindi ko naman din inakala na siya palang nagligtas sa akin. Tanga ka kasi. Pwede bang huwag ka sa coffee shop titira? Doon ka sa mga kapwa mo na sunugan. Pumunta ka ron at dalian mo. Utos pa ng babae saka siya iniwan at nagmamadaling pumasok sa loob ng silid ni Leo. Dahil sa sinabi ni Kathy ay hindi na siya nagpunta sa coffee shop. Alam niyang nakakahiya kay Jessa pero doon na muna niya binabalak makituloy pansamantala. Ngunit bago siya magpunta sa kaibigan ay nagtungo muna siya sa lugar kung saan dinala ang mga kapwa niya residente na nasunugan. Pagpunta niya sa pinakamalapit na abandonadong public school, nakita siya ng isa sa mga taong naroon. Tingnan niyo! Hindi ba si Tere yun? Sa ating lahat, siya lang ang walang galos. Oh, paano siya nakaligtas? Sa tingin ko, siya ang may pakana ng lahat. Pakana niyang pagkasunog! Naglapitan sa kanya ang mga dating kapitbahay at dinuro siya ng mga ito. Nang dahil sa iyo, nawalan kami ng tirahan. Naubos ang mga gamit namin. Saan na kami ngayon pupulutin? Galit na sabi ng isa pang babae at nilapitan pa siya para sa bunutan. Sumunod ng iba pang residente na galit sa kanya at pinagtulungan siya ng mga ito. Tama na po! Tama na! Kawawa naman si Ate Tere! Sigaw ng batang si Boyet. Napatingin siya sa bata at sa ina nito na masama rin ang tingin sa kanya. Umalis ka na rito. Hindi ka welcome dito. Maghanap ka na lang ng ibang matutuluyan. Kung dito ka rin marami pa silang magagawang masama sa'yo. Yun ang sinabi ng ina ni Boyet at tumalikod na ito hila ang kamay ng anak. Naiwan siyang nakasalampak sa kalsada habang yakap niya ang sariling katawan at umiiyak. Makalipas ang ilang oras ay hindi niya na namalaya na naglalakad na siya sa kalsada. Wala sa sarili habang pumapatak ang mga luha. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Pero isa lang ang alam niya at sigurado siya. Wala siyang kasalanan. Alam niya sa sarili niya at maayos ang lahat bago siya natulog. Nang biglang maitim na kotse ang huminto sa harap niya. Bumaba ang salamin ng kotse at sa kanya nakita ang mukha ni Leo. What are you doing? Malapit nang bumagsak ang ulan ah. Sumakay ka na. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Kathy. Ayos lang ako. Ako nang bahala sa sarili ko. Nagpatuloy siya sa paghahakbang ngunit lumabas ng kotse ang binata. Ano ba, Tere? Kita mong kalalabas ko lang sa ospital. Nakabenda pa ang kalahati ng katawan ko hanggang braso. Nasaktan ako ng dahil sa'yo, di ba? Baka naman pwedeng alagaan mo muna ako kahit na ilang linggo lang. Hanggang sa gumaling ako. Doon ka muna sa kondo ko. Napatigil siya. Alam niyang malaking utang na loob niya sa binata at dapat lang na ibalik niya ang kabutihan nito sa kanya. Napaharap siya. Sige, pero hanggang sa gumaling ka lang ah. Marahang tumango si Leo saka siya pinasakay sa kotse nito. Sumakay siya sa katabing driver seat at ilang minuto lang ay pumasok sila sa isang condominium building hanggang sa makapag-park ng maayos ang sasakyan. Tara na. Inalis ng binata ang seatbelt at binuksan ang pinto. Ganon din ang ginawa niya. Namangha si Tere dahil napakalaki ng kondo ni Leo. Ilang beses niyang inilibot ang mga mata sa bawat sulok noon. Napadako siya sa kusina at nagulat siya sa laki ng refrigerator nito. Andang buksan niya yun ay puno ng napakaraming pagkain. Wow! Kasama ba ang mama mo sa bahay na to? Hindi kasi ako makapaniwala na ang isang lalaking tulad mo ay ganito ka-organize lalo na sa fridge. Ay, grabe. Ngunit natigilan siya nang makita niyang binata na nakatitig lang sa kanya. Okay yan. Gusto ko yan na ibabalik na ng kadaldalan mo. Gustong gusto ko kapag nakikita ka masigla at parang bang ulang problema. Talaga? Ang akala ko, isa ka lang masungit na lalaki at masyadong mitikuloso. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa akin Pero, ang ipinagtataka ko, bakit kaya nakala ng lahat na sa bahay ko nagsimula ang sunog? Anong basihan nila? Hindi ko nga rin alam eh. Siguro dahil nakita nilang wala kang galos. Hindi nila alam na iniligtas kita. Matapos kita makuha, dumating na ang ambulansya at agad kitang sinakay doon. Sagot pa ng binata habang nakaupo sa sofa. Sa pag-upo nito ay nakaramdam siya ng kaunting kirot sa bandang parteng may nasunog. Agad naman siyang nag-alala. Ano, okay ka lang ba? Nilapitan niya ito tiningnan ng bahaging nakabenda.
Naku, dumudugo. Bakit ka kasi lumabas agad ng ospital? Malala pa lang sugat mo. Tara, sasamahan muna kita. Akma siyang tatayo, ngunit maagap na siyang nahila ni Leo. Napaharap siya at aksidenteng nadaganan ng binata. Doon sila nagkatinginan na para bang may magnet na humihila sa kanilang mga mata. Mas lalo pa siyang kinabig ni Leo, dahilan para magdikit ng tuluyan ang mga labi nila. Nagulat siya at naitulak ito. Ouch! Nasambit nito. Siya naman ay agad na nag-alala. Sorry, ikaw naman kasi hinila mo ako. Nag-aalala siyang tumayo at tinulungang makaupo ito. Okay ka na? Yeah, okay na. Lalo na kung ano. Hmm. Tumulis ang nguso nito at napatitig sa mga labi niya. Bastos! Hoy, ikaw hindi libre ang labi ko. At kahit na magbayad ka pa, hindi pa rin. Grabe ka. Bakit ko naman babayaran yan? Hindi ako ganun ah. O sige na, tara na, bumalik na tayo sa ospital. Kailangan na nating patingnan yan. Baka mamaya ma-infection yan. Mas mahirap na. Ngunit hinila siyang muli ni Leo para mapaupo. Magpahinga ka na lang. Ako rin magpapahinga. Napagod na ako at hindi ako komportable sa ospital. Doon sa kwarto mo. Sige na, pumasok ka na. Utos ng binata at tumayo na rin patungo sa isang kwarto nang may maalala na naman siyang itanong. Siya nga pala, malaki naman pala ang kondo mo. Bakit ka sa lumang apartment tumitira? Kasi yung apartment lang na yun at hindi alam ni Papa. Pero ngayon na sunog na yun, madalas na akong makatanggap ng pangungulit ni Papa. Lahat kasi ng properties ko alam niya. Ah, mahal na mahal ka lang siguro ng papa mo. Ang mama mo? Ngunit bago pa siya tungunin ng binata ay hindi na sinasadyang kumalamang sikmura niya. Nahihiya niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Hmm, nagugutom ka na rin pala. Merong mga pagkain pwede mong maluto. Itinuro nito ang kusina at naiilang niyang pinuntahan yon para makahanap ng madaling lutuin. Agad naman niyang nakita ang mga karne, kaya't nakaisip siya ng maglutong ng sinigang na baboy para sa kanilang dalawa. Tamang-tama ang may sabaw. Hindi ba para sa maulang panahon? Maupo ka muna riyan habang hinihintay ang niluluto ko. Sabay na tayong kumain. Napapangiti pa siyang napatingin sa lalaki nang agad itong sumunod sa sinabi niya. Naging masaya sila habang inaalalayan niya si Leo sa paggaling nito. Siya mismo ang gumagamot at nagpapalit ng benda sa sugat nito. Alam niyang hindi naman ito hinihingi pero siya na mismong gumawa dahil nakikita niyang kailangan niyang gawin yon bilang pagtanaw ng utang na loob. Pero ang hindi niya alam, habang ginagawa niya yun ay unti-unti nang lumalalim ang pag-ibig na nasimulan nila noong umpisa pa lang. Mahal na niya si Leo at alam niyang iyon din ang nararamdaman ng binata para sa kanya. Kaya labis siyang nasaktan sa kanyang narinig. Isang araw, galing siya sa grocery dahil namili siya ng stock nila. Dala-dala niya ang mga pinamili at nang pipihitin pa lang niya ang pinto, ay may narinig siyang kausap ni Leo sa loob ng kondo nito. Ano? Mas okay pa sa'yo na nasunog na lang ang building. Para mo na rin inamin na ikaw ang nagpasunog ng buong building. Ang huling kataga lamang ni Vincent ang narinig niya. Sa gulat niya ay bigla na lang niyang nabitawan ang hawak na plastik. Inagaw nung ang atensyon ng binata at kausap nitong kaibigan. Tulala siya sa may pinto at hindi makapaniwala. Nang lumapit si Leo ay nakita siya nito. Tere, ano ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pumasok? Totoo bang ikaw ang nagpasunog ng buong building? Totoo ba, Leo? May galit sa mga mata niya nang tingnan niya ito. Hindi niya akalain ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng halos isang buwan ay ito palang dahilan at may pakana ng lahat. Bakit mo nagawa yon? Dahil ba yun yung hinihiling ni Mang Aris? Dahil ba gusto niyang mabawi ang building? Teka nga muna. Saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Kumalma ka nga muna. Lika, pumasok ka. Hindi na. Aalis na ako sa bahay na to. Ayokong makasama ka kung yan naman pala mga plano mo. Ayokong makinig sa mga kasinungalingan mo. Aalis na ako! Ngunit sa pagkataranta ay nagtuloy siya papasok sa loob ng kwartong inuuko pa. Makalipas ang 30 minutes na pag-aayos ay lumabas na siya ng kwarto. Nakita niyang wala na roon ang kaibigan ng binata. Nakaupo na lamang ito sa sofa habang nanonood ng TV. Marahan siyang lumakad para magpaalam. Aalis na ako. Salamat na lang sa lahat ng mga naitulong mo. Siya nga pala, yung mga underwear ko lang ang kinuha ko.
Naalala ko wala nga pala akong kahit na ano nung tumira ako dito sa kondo mo. Salamat sa lahat, sa pagliligtas mo sa akin. Pero hindi ko kayang tumira dito kasama mo. Lalo na nang malaman ko ang katotohanan. Hindi tama yon. Pero hindi ako magsasalita. Ikaw ang bahalang magdesisyon kung anong gagawin mo. Bakit hindi mo ako susumbong? Sumbong mo ako. Kasi sigurado ka na narinig mo, hindi ba? O baka takot ka kasi wala ka matibay na ebidensya? Naiiling na tugon ng binata habang nasa TV pa rin nang nakatingin. Oo, tama ka. Wala akong matibay na ebidensya. Pero sapat na ang mga narinig ko. Napatingin sa kanya si Leo saka tumayo at lumapit sa kanya. Sure ka? Sigurado kang tamang naririnig mo? Sinabi ba ni Vincent na ako sumunog? Talaga? Gusto mo panoorin natin ng CCTV? Nanlaki ang mga mata niya nang marinig yun. Hindi na inakala na may CCTV sa loob ng sala. Ano? Bakit may CCTV ka rito? Dito lang ba o pati sa banyo? Natawa ng malakas si Leo. Grabe. Ang rude ng mag-isip. Ganyan ba kakitid ang utak mo? Umirap siya. Oo na, sige na, ikaw ng matalino, ikaw ng abogado. Sorry wala kasi akong pinag-aralan eh. Pero kahit na ganito ako, kahit na kailan ay hindi ko naisip na manakit ng ibang tao. Eh ikaw, ikaw ba talaga nagpasunog ng building? Yan. Yan dapat kanina mo pa tinatanong. Hindi naman kasi masama ang magsiguro bago ka mag-judge, okay? Kinuha nito ang isang palapulsuhan niya at hinila siya paupo sa sofa. Teresa, sa tingin mo kung ako nanunog o nagpasunog ng building, tingin mo ililigtas pa kita? Tingin mo magkakaroon pa ako ng pakialam sa mga natirang residente? At kung ako nagpasunog, di ba dapat hindi mo na ako nakita umuwi? Bakit ako uuwi at matutulog sa lugar na alam kong nasusunog? Napatitig siya sa binata. Inaalam kung sincero ba ang mga sinasabi nito. Ngunit napag-isip-isip niya na totoo naman at may punto ito. Kung ito nga ng basunog ay hindi siya nito maililigtas pa. Kung sa bagay, tama ka naman. Bakit ko nga ba naisip na magagawa mo yun? Una sa lahat, iniligtas mo nga ako. Sorry ang tanga-tanga ko talaga. Pinukpok pa niya ang sariling ulo. Ngunit maagap siyang napigilan ni Leo. Ano ka ba? Huwag mong saktan ng sarili mo. Tama na yan. Ipapaliwanag ko sa yung lahat ng narinig mo kanina. Actually, nasabi ko lang naman yun dahil pinapaliwanag ko rin kay Vincent ng mga nangyari. Ano nga ang dahilan? Bakit mo nasabi na mas okay pa na nasunog ang building? Dahil ba kay Mang Aris? Dahil yun sa kapatid niyang gahaman at masama ang hangarin. Gustong bawiin ni Mang Aris ang building dahil napamahal na sa kanya ang mga taong naninirahan doon simula nang maipatayo niya yun. At dahil nagipit siya noong mga nakaraang taon, nagawa niyang isang sa kapatid niya ang building. Kaya nga hindi na ilipat sa pangalan ng kapatid niya ang building na yun. Pero nagawa ng kapatid niyang magpapirma ng peking kasulatan. Hindi niya alam na dito fasil pa lang papeles na napirmahan niya. At ang masama pa ron, ini-apply pa ng kapatid niya ng insurance na worth 50 million ang building. Kaya na maganap ang sunog, nalaman namin na sinadya ang lahat. Kaya nga nasabi ko na mas mabuti nang nangyari sa ganun. At dahil dun, pwede na naming makasuhan ng kapatid niya. At pwede na rin niyang mabawi ang property. Ganon? Maliwanag na panluloko palang ginawa ng kapatid ni Mr. Aris. Kawawa naman siya. At ang lahat ng tao nakatira sa apartment. Mabuti naman at hindi ka nagalit sa kanila dahil pinagbibintangan ka nila. Umiling naman siya bago sumagot. Hindi Alam ko naman na darating yung time na lalabas din ng katotohanan. Salamat, Leo. And sorry din. Hindi kita pinagkatiwalaan. Kung umalis na ako agad, baka hanggang ngayon galit pa rin ako sa'yo. Niyakap siya ng binata at marahang inaplos ang likod ng ulo niya. Alam ko nang hindi mo ako matitiis na hindi pakinggan ang mga paliwanag ko. Alam mo, Tere, sa isang buwang mahigit nating pagsasama dito sa bahay ko, alam kong kilala natin ang isa't isa. Hayaan natin yung mga problema. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ngunit kumalas siya nang maalala ang isang bagay at ang kinatatakutan niya. Ah, sorry, Leo. Pero anong ibig mong sabihin? Magkasama tayo, hindi ba? Habang hindi pa magaling ang sugat mo? Ngayon kasi magaling ka na. Ang ine-expect ko ay pwede na ako umalis. Pero kinuha ni Leo ang mga kamay niya at pinadako ang mga palad niya sa pisngi nito. Pwede bang huwag mo ko iwan, Tere? Pwede bang maging asawa na lang kita? Magpakasal tayo. I realize na hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Yung pagiging maligalig mo.
Inyong bubuhay sa tahimik kong mundo. Kung wala ka, baka malungkot pa rin ako hanggang ngayon. Pero ayoko madami ka sa magulong mundo ko, Leo. Yung pamilya ko, yung madrasta ko. Sugarol yun. Baka mamaya abusuhin ka lang niya at yun ang pinakaayaw ko. Ngunit iniharap siya ng binata. Pinakatitigan siya nito sa mga mata at ipinakita ang sinseridad. Mahal kita. At kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko aalalahanin ang mga yun. Mahal kita at sa tingin ko, kaya kong i-handle ang madrasta mo. Hayaan mo kong bahala sa kanya. Niyakap ni Leo at wala na ring nagawa ang mga kamay niya kundi yumakap pabalik. Dahil sa tapat at tunay na nararamdaman ni Leo sa kanya ay hindi ito natakot na sumama sa kanya sa probinsya para kilalanin ang ama at ang mga kapatid niya. Ikinagulat niyang wala na raw doon ang madrasta niya. Bakit po wala na si inay, tay? Anak, siya na ba ang nobyo mo? Napalihis na tanong ng baldadong ama. Agad na lumapit si Leo sa ama niya upang magmano at magpakita ng paggalang. Kumusta po kayo, tay? Ayos lang naman, Leo. Natutuwa ako at naibalita nga nitong si Tere na iniligtas mo raw siya sa sunog. Pasensya ka na at sa iyo rin ang anak. Malungkot na bumaling ang ama. Pasensya na rin, anak. Alam kong parati kang pinahihirapan ng nanay mo. Pero ngayon, hindi ka na niya guguluhin. Bakit nga ho, tay? Alam ko namang malupit siya pero iba pa rin yung may kasama kayo. Sino nang titingin sa mga kapatid ko sa inyo? Tere, hayaan mo na. Ayos lang naman kami. Yung inay mo, nakakulong siya ngayon at mukhang matatagalan pa siya makalabas. Nahuli siya sa sugalan at kasabay nun ay nalaman kong gumagamit siya ng bawal na gamot at naaktuhan siyang kasama ng iba pang mga naroon. Ayos lang yun, hindi magandang impluensya sa mga bata. Galit din ako sa kanya dahil nalaman kong nagpadala ka ng 10,000 hindi man lang nakarating sa amin ng mga kapatid mo. Lalong lumungkot ang mukha ng ama niya nang maalala ang perang ipinadala niya. Hayaan mo na yun, tay. Magsisikap po ako mabuti. Magtatrabaho para may maibigay ako sa mga kapatid ko. Mabuti pa ho, lumipat na kayo ng bagong apartment sa tinuupahan ko. Hindi pala. Akin pala ang unit na yun. Yun ang bayad sa akin ni Mang Aris kaya pwede kayong doon. Sabat ni Leo sa kagustuhang mapagaan ang loob ng ama niya. Pero nakakahiya naman sa'yo, Leo. Hindi tama na. Nasabi niya sa nobyo, ngunit pinutol siya nito sa pagsasalita. Ano ka ba? Ikakasal na tayo at magiging pamilya ko na rin sila. Hindi naman tama na pabayaan kong pamilya ng mahal ko. Isa pa, hindi naman matitira ng iba yun. Sayang lang. Hayaan mo sila doon para makapag-aral din ng mga kapatid mo. Tutulungan ko kayo. Nako Leo, nakakahiya. Baka may masabing iba ang ibang tao sa amin. Baka sabihin nilang inaabuso namin ang kabaitan mo. O wag na lang. Sabat din ng ama ni Tere. Kung gusto nyo, kapag nakaluwag na kayo, upahan nyo kay Mang Aris ng kalahati. Yan po ay tulong ko na lang para hindi kayo mahiya at hindi nyo isipin ang mga bagay na yan. Umalis na kayo dito at sumama sa amin sa Maynila. Giit ni Leo. Hindi ito pumayag na hindi sila maisama. Bagay na ipinagpasalamat niya. Makalipas ang 6 na buwan pa, tuluyan nang natapos ang pagpapatayo ng building ng apartment. Pinatira nga sila roon ng kanyang ama at ang kanyang 2 kapatid. Habang masayang nag-aayos ang lahat ng mga tao sa bagong apartment ay hindi niya akalaing magpupuntahan ng mga kapitbahay nila sa unit nila upang humingi ng tawad. Sorry, Tere, ha? Hindi namin sinasadyang pagbintangan ka. Kasi naman, ang nagpakalat nun yung babaeng supervisor sa coffee shop ni Sir Leo. Kaya niniwala kami. Sabi kasi niya, siya raw mismong nakakita nang tumakas ka sa building. Huli na naming malaman na kay Mang Aris na si Sir Leo nagligtas sa'yo. At ikaw pa palang huling nakalabas ng building. Paliwanag ng isa sa mga residente. Humarap siya ng maayos bago ngumiti at nagsalita. Ayos na ho yun. Wala na po sa akin yun at saka hindi naman sumama ang loob ko sa inyo. Sa katunayan nga po, invited kayong lahat sa kasal namin ni Leo. Sana makapunta kayong lahat. Next month na ho yun, ah. Oo naman, kayo pa, si attorney pa. Tsak yan na lahat kami pupunta. Sigaw ng isa pa sa mga residente na sinang-ayunan naman ng lahat. Matapos ang gabing yun ay masaya silang nagsalo-salo sa rooftop ng building na para bang isang masayang pamilya. Makalipas ang 1 buwan ay araw na ng kasal nila. Kinakabahan siya habang nakaupo sa harap ng salamin. Inaayusan siya ng kaibigan niyang si Jessa. Hindi ko akalain ang kaibigan ko at ang boss ko pala ang ikakasal. Kung alam ko lang, sana mas naging mabait pa ako sa'yo. Hay, tumigil ka nga dyan, Jessa.
Para sa akin, ikaw ang pinakababait kong kaibigan. Kundi dahil sa'yo, hindi naman kami magiging magkapit-bahay. At hindi rin siguro kami kakasal ngayon. O siya, Tere, humayo ka na't magpakarami. Congratulations, mahal kong kaibigan. Tumayo na sila pareho at inalalayan siya nito pasakay ng kanyang bridal car. Samantalang nasa simbahan na ang lahat at masayang nakaabang sa darating na bride. Si Leo ay nakatayo sa may altar habang pinaghalong kaba at ligaya ang nararamdaman. Ilang sandali pa nga at nakita na niya ang babaeng nakadamit ng pangkasal at napakaganda sa kanyang paningin. Kasama ni Tere ang kanyang ama habang hawak nito ang saklay at marahan silang naglalakad papalapit kay Leo hanggang sa makarating sila sa binata. Marahang ibinigay ng ama ni Tere ang kamay niya sa binata. Iho, ikaw na bahala sa anak ko ha. Ipagkakatiwala ko na siya sa iyo. Marami na siyang hirap. Oras na para sumaya siya. Bulong ng ama niya sa binata. Salamat po, Itay. Mamahalin at aalagaan ko po siya. Sagot ni Leo sa kamarahan silang lumapit sa pari. Natapos ang ilang seremonya ng pari at dumako na sila sa palitan ng vow ng isa't isa. Sa aking pinakamamahal na si Tere, ipinapangako kong mamahalin kita at pakaiingatan. Ikaw ang babaeng nagbigay kulay sa black and white kong mundo. Maraming salamat dahil minahal mo ko. Wala na ako maraming sasabihin. Ipaparamdam at ipapakita ako na lang sa'yo. Basta ang alam ko, ikaw ang forever ko. Isinuot ni Leo sa kanyang daliri ang singsing. Halos maiyak naman si Tere. Nag-flashback sa kanya ang unang beses nilang pagkikita. Sa isang coffee shop tayo unang nagkita. Doon mo ko unang pinagalitan. Tapos noon, parati nang pinagtatagpo ang landas natin. Una kong na-fall sa'yo nang mahulog ka sa bisig ko at nakatulog. Salamat dahil ikaw ang hero ko. At sa magulo kong mundo, ikaw ang bumago. Kung black and white ang kulay ng mundo mo, ako black lang talaga. Pero hindi ko alam na colorful pala ako para sa'yo. Salamat dahil minahal mo ko. Mahal na mahal din kita. Ikaw ang forever ko. Tapos na nga noon ay siya naman ang nagsuot ng sungsing sa daliri ng asawa. At ang sumunod na pangyayari ay kinagulat ng lahat. Bigla na lang niyang sinunggaban ng halik sa labi ang asawa. Lahat ay napatayo at nagpalakpakan. Nagtawanan pa ang iba. Nauwi na nga sa malalim na halik ang naganap sa kanila. Masasabi ni Tere na gaano man kahirap ang buhay at kung inaakala mong madilim ang mundo para sa'yo, ay basta't manatili kang positibo. Hindi mo namamalayang nagbibigay pala ng kulay ang buhay mo para sa ibang tao. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Salamat po sa inyong pakikinig at para sa mas marami pang kwento, mag-subscribe, like, share, and comment na lang po dito sa Beletra Haven. Muli ako si Miss Demi at hanggang sa muli, paalam!